For today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life vlog. Alas 6 pa nga ng umaga, nagising na kami ni Mister. Naghahanda na kami ng breakfast. Papasok kasi si Mister at gusto niyang kumain ng breakfast bago pumunta sa work sa Auckland. Magta-travel kasi si Mister na ilang oras. Alam nyo kasi yung Auckland malayo-layo din dito sa Paeroa kung saan kami nakatira. Nagising na rin pala yung kapatid ko at ayan, busy kami sa pag-arrange ng mga pinggan. Umagang-umaga pa lang ang dami nang ginagawa sa buhay. So ganito talagang buhay dito sa bahay namin. So nagluto nga pala ako ng sausage at nagugas naman ng maraming pinggan kasi kagabi ang dami-daming ginamit ng mga anak ko. Bago kasi matulog, kumakain pa yung mga anak ko ng mga iba't ibang pagkain o mga snacks. So medyo napuyat nga pala ako kagabi. Si Silas kasi hindi nakatulog ng straight at nagising siya ng ilang beses, sinipon kasi hindi makahinga. So kami pa nga palang tatlo ang nagbe-breakfast, natutulog pa kasi yung mga bata. Pagkatapos naming mag-breakfast ay naglinis agad ako sa kwarto namin ni Mister. So hanggang ngayon di pa nga pala tapos ang pagpipintura ng kwarto namin. Medyo pangit pa yung tingnan yung mga dingding kasi binakbak talaga ni Mister at wala siyang oras magpintura. Busy sa work. So after kong magligpit sa higaan namin ni Mister, ay nag-arrange naman ako ng mga damit na tinupi ko kahapon. So ayan, nagising na pala yung mga anak ko at nagre-ready na ako ng breakfast. Cereal lang pala yung breakfast nila ngayon at meron ding sausage. Of course, lalagyan din natin ng fruits, apple. Napaka-importante na may fruits yung ating mga anak bago pumasok sa school. Pag kumakain nga, ay tinatalian ko ng buhok yung mga anak ko. Chop-chop din sa time kasi marami pang lilinisan. Pagkatapos naman kay Georgia si Ariana naman yung tinalian ko. So, si Georgia nga pala at si Ariana tinatalian ko ng different kulay na tali. Si Georgia purple, si Ariana naman pink. Para naman malaman ng teacher kung sino talaga si Ariana at si Georgia kasi minsan kakalito daw, parehas lang yung itsura. So ayan, naglinis nga pala ako sa kwarto ni Ariana at ni Georgia. Ang dami-daming mga kalat. Yung mga anak ko talaga, dinadala nila may mga kalat sa kwarto nila. Pagkatapos ko namang maglinis sa kambal sa kwarto nila, dito naman ako nagtungo sa kwarto ni Silas. Gustong-gusto ko talaga yung kwarto ni Silas, walang masyadong cheche-bureche. Pagkatapos ko na maglinis sa kwarto, naglinis naman ako sa toilet at saka sa bathroom. Inuna ko muna yung toilet, nilinisan ko at nilagyan ko ng toilet cleaner. Spray ko rin ng air freshener para naman bumango yung ating toilet. Pagkatapos ay naglinis ako dito sa bathroom, ang dami-dami talagang kalat. So araw-araw talaga akong naglilinis ng mga kwarto at saka yung toilet at saka bathroom namin. Ganito itsura ko everyday bago ako pumunta kung saan-saang lugar. Hindi talaga ako maalis ng bahay pag hindi ko nalilinis yung mga bagay-bagay. Pagkatapos maglinis sa toilet saka sa bathroom, naglinis naman ako sa hallway at saka nag-vacuum na rin. After nyan naglaba ako. Ang dami ko nga palang labahin, everyday na lang talaga. Hindi na matapos-tapos ang labahin ng mga nanay. Lalo na 3 yung mga anak ko at saka 6 kami dito sa bahay. Pero buti na lang talaga medyo magaan yung buhay dito kasi yung washing machine nila wala nang banlaw-banlaw. Diretso na, sampay. Naalala ko pa nung nasa Pilipinas ako naglalaba ko sa ilog. Ang dami-dami talaga. Kasama ko yung mama ko tsaka yung mga kapatid ko. Sobrang hirap ng buhay. So ito na, i-drop ko na pala yung mga anak ko sa school. 8:30 na ng umaga at ready na pumasok si Ariana at si Georgia. So medyo cloudy nga pala today. Akala ko sisikat ang araw pero parang uulan ata. Pagkatapos ko ma-drop off yung kambal, si Silas naman ang dinala ko sa daycare. Sobrang excited si Silas at gusto niyang makita ang kaibigan niyang si Jax. Pagka-uwi ko sa bahay, naglinis naman ako sa sala namin. Ang dami-daming iniwan yung mga anak ko, mga alikabok. Kahit araw-araw akong naglilinis sa kusina, sa sala at saka sa kwarto, marami pa ring lilinisan everyday. Nagdilig din pala ako sa mga halaman ko. Mahal na mahal ko yung mga halaman ko at hindi ko talaga to pinapabayaan. Pagkatapos ay gumawa ko ng shopping list. Magwi-weekly grocery shopping na naman ako. Ako lang mag-isa. Kasama ko pala yung kapatid ko at gusto niyang sumama ngayon sa shopping. So andito lang kami dito sa Paeroa sa Countdown. Hindi na kami pumunta sa Thames. Konti lang yung bibili natin today, this week. So kasi nag-bulk shopping kami last week. So marami kaming nabili. Marami pang leftover. Si Mr. nga pala ang bibili ng mga fruits at saka vegetable namin sa Auckland. So nagtungo na lang ako sa mga juices first. Pagkatapos dito naman sa mga fizzy drinks.
Kumuha ko ng mga lemonade made of lemon. Kumuha din ako ng Pepsi. Meron din tayo sa listahan natin yung mga chips. Ito nga pala yung potato chips at kumuha din ako ng Cheetos. Gustong-gusto ko talaga ito. Ito naman para sa mga anak ko, vegetable chips. Kumuha din ng cookies, chocolates, at Oreos. Beans para kay Silas, white vinegar, tomato paste, at saka pasta sauce. Kailangan ko rin pala ng spaghetti, at saka ito nga palang paborito nating noodles, salt, chicken stock, harina, kailangan ko rin. Maple syrup para sa pancake natin. At kumuha din pala ako ng noodles na paborito ko, olive oil, mouthwash para sa akin ito, para naman mabaho yung hininga natin, Band-Aid, tsaka gatas, lakihan na natin yung gatas, sabon sa plato, surf para sa mga damit, at saka fabric conditioner, bacon, lollipops, butter, at saka ito nga pala yung chicken balls na paborito ng mga anak ko, at saka lastly yung bread. Ito na, magbabayad na tayo pagkatapos ng 30 minutes na paglibot-libot sa supermarket. After naming magbayad is, uuwi na kami of course. Pagka-uwi namin ng bahay ay agad-agad nag-arrange ng mga pinamili, kasama ko lang naman yung kapatid ko. Napakahandi na nandito yung kapatid ko, is tinutulungan niya talaga ko sa mga bagay-bagay. Meron nga pala akong nilaban kaninang umaga, kailangan kong isampay. At tingnan nyo naman yung panahon dito, medyo dark clouds talaga, para talagang uulan. Pagpasok ko sa bahay is nagtupi ako ng mga damit, kahapon pa ito. While nanonood ako ng Planet of the Apes. Kung isang araw ko pa to gustong panuorin, pagkasapit ng alas 2 is dumating na si Mr. Dala-dala yung mga vegetable at saka fruits na binili niya galing sa Auckland. Ayan yung promise niya sa akin kanina na siya nang bibili ng mga fruits at veggies namin. Mura kasi kapag namili sa Auckland. Piso-piso lang yung mga vegetable nila kaysa bumili ka sa mga supermarket. Ito nga pala yung banana nilang sobrang laki. Pagkatapos mag-arrange sa mga pinamili ni Mr. is nagpintura agad at tinulungan ko rin si Mr. kasi alam nyo, passion ko na talaga yung pagpipintura pero minsan talaga nakakatamad din. Mr. talaga yung kapatid ko, kinarin na pagpipintura sa bahay namin. Pagkasapit ng alas 3, oras na naman pala para i-pick up yung mga anak ko sa school. Ilalamig nga pala yung anak ko is nag-swimming kasi sila ngayon, ang lamig-lamig pa ng panahon. Meron kasi silang swimming class sa school nila. Ito nga pala yung kapatid ko, busy sa pagpipintura ng bahay namin, kasama of course si Mr. Ready na pala kuhanin yung mga sinampay ko, kaya naman kinuha ko na of course. Pagkatapos kong kuhanin yung mga sinampay, is magre-ready naman ako for dinner tonight. Magcha-chop lang pala ako ng vegetable. Dinalhan nga pala kami ng biyanan ko ng smoked fish. Kakailanganin ko lang ng salad para naman meron tayong side dish. Meron nga pala tayo ditong cucumber, lettuce at saka carrots. Hindi na ako magluluto tonight. Makakapahinga din sa pagluluto. Ito talagang gustong-gusto ko pag hindi ako nagluluto ng dinner. Minsan kasi nakakalito kung ano yung lulutuin sa isang gabi. Araw-araw ba namang nag-iisip ang mga nanay kung anong lulutuin for dinner? What butterfly? Silas saw a butterfly and he caught it and in the car park and then he catch it and then he let go of it. Our dinner for tonight is smoked fish fresh from the ocean of New Zealand. This is fresh from the ocean of New Zealand, my dear. It's the name of the fish is kawai. So let's eat and let's dig in, no? Very yummy fish. This is my favorite, and this is my brother's first time eating the smoked fish in New Zealand. Delicious. Who loves fish? We're gonna watch the could be some salt, babe. Can you get some coriander? I want small. Very good. We'll put some salt a bit, kay para it's yummy. No peel. It's okay, it's okay. Don't let Silas! No. You'll get Christmas. No, yes. Christmas. It might be good, like nothing. Fish to Georgia, Dad. Okay, now I have here sausawan, cucumber, and vinegar. So big. Big. All of us are eating rice, and Dad is the only one eating bread. This one is a rice. This one is a rice. Do you like rice?
Do you love rice? I like bread and rice. Bread and rice. You like bread and rice? Eating rice, yummy He's eating rice. a stinky rice. Not eating rice. Ay, bread and Salad. salad and fish. So, sobrang sarap ng smoked fish na dinala ng biyanan ko. Nagustuhan din ng aking kapatid. Pagkatapos naming mag-dinner, is naglinis agad ng kusina. Si Mr. nga pala ay dumiretso na sa pagsha-shower. Sobrang dumi niya kasi sa pagpipintura. Hindi na natapos yung paglilinis ko sa bahay. Mula umaga hanggang gabi. Walis-walis din pag may time. At nagmamat din ng floor. Pagkatapos kong maglinis, nag-shower ako agad. Alam nyo dito sa New Zealand, first time ko talagang dumating, hindi ako nag-shower ng gabi. Nasanay kasi ako na maligo pag umaga sa Pilipinas. Kahit nung nagtatrabaho ako, hindi ako naliligo ng umaga. Sa gabi na ako, pag uwi ko ng work, nagsha-shower. So ito na, nagpapamper na tayo, nagpapampering sa mukha. Pagkatapos mag-cleanser, maglalagay naman tayo ng toner. Tone na natin yung mukha natin para naman maganda pa rin after ng haggard day. Meron nga pala tayong bagong itatry na moisturizer. Titingnan natin kung kaya ba ng ulay na paggandahin yung aking mukha. Konti lang ilalagay natin sa mukha natin kasi sobrang mahal nito. Pubutas yung bulsa mo pag dinamihan mong paglagay sa mukha mo. Massage din natin yung mukha nating mga nanay para naman mawala yung stress. Ito yung sikreto para gumanda pa rin kahit na may mga anak na tayong mga nanay. Pagkatapos kong maligo ay of course pupunta ako sa asawa ko. Tatanungin ko siya kung gumanda na ako after kong maligo. At mag-uusap na kami ng mga bagay-bagay. Ganito talaga kami after long day is nag-uusap kami kung ano yung mga plans namin for the weekend. So guys, dito natapos yung araw ko today. Thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. At sa susunod naman na vlog, bye!